mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong programang Break Time sa DZRH. Inyong pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, sa ngala po nila kay Mayor Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! RH Break Time! Sa ating pong headlines, uy, good news sa mga motorista, no mayroon hong rollback. Presyo po ng gasolina, diesel at kerosene. Naubot tuloy ako. May katiting na rollback kasi. May katiting na rollback Pwede bukas. na yan. Pwede na yan, kaysa wala. Samantala, US nagpadala ng kauna-unahang presidential trade and investment mission sa Pilipinas ayon sa Malacanang. RH Break. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumiyahe. Lumipad patungong Germany at Czech Republic para sa kanyang pagbisita sa naturang mga bansa. RH Bantang military conflict sa South China Sea. Damay din ng ibang bansa, hindi lang ang Pilipinas ayon yan sa Philippine Coast Guard. RH Break Time. 11 Pinoy seafarers sa biktima ng missile attack sa Gulf of Aden. Pauwi na ho ng Pilipinas. RH Dating First Lady Imelda Marcos, mas bumuti na ang kalagayan. Iuuwi bukas ayon yan kay Senator Amy Marcos. RH Break Time. 17.9 billion pesos na kontrata. Wow! Para sa automated 2025 midterm elections. Abay na corner daw po ng South Korean firm Miro Technology ayon sa COMELEC. RH Break Time. Perwisyo ng El Nino phenomenon sa agrikultura pumalo na sa halagang 1.23 bilyong piso. Wow! RH Break Time. E-bike, e-trike, pati mga tricycle. Dati na yan eh. Pero kasama pa rin sila. Dapat. Bawal sa 19 na kalsada sa Metro Manila, epektibo Abril 15. RH Sex book birthday gift. Ano? Birthday gift daw eh. Regalo. Birthday gift talaga? Oo, regalo ng Pangulo Wow. sa kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Talaga? Ano yun? Gusto ko masilip. Ano man yung ano? Ano? Kung ano yun? Iba-ibang, I'm curious. Meron bang Kama Sutra doon? Yung ba yun? Hindi ko alam. Hindi natin alam yun. Uy, pero mamaya ha, bago natin Oh. ibigay yung paghandain lang natin yung ating mga kababayan na nakikinig sa atin. Ihanda niyo po yung mga telepono. Mamaya i-announce natin kung anong oras sila pwedeng tumawag at sagutin yung ating katanungan. Tatawagan nila 8326166. May premyo? Oo naman. May premyo. 500. Wow. Ulitin ko yung number ha, 8326166. 832 ba yun? Pwede ba akong sumama sa pa-contest niya? Hindi. Di sana ako na lang. Oo nga, di ba? Oo. RH Break Time. Sa ating pong mga balita. Good news muna tayo bago sa mga masasamang mga balita. Magkakaroon daw po ng bawas presyo ho sa petroleum products sa simula bukas sa 12 sa buwan ng Marso taong 2024. Sa anunsyo po ng oil industry sources, 25 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel at 50 centavos ang bawas sa kada litro ng gasolina. Habang ang kerosene daw po ay babawasan, may tapyas presyo na 30 sentimos bawat litro. Yun. Ang pagbabago pa rin po sa presyo ng petroleum products ay nakadepende pa rin siyempre sa galaw ho ng presyo ng krudo sa world market.
Samantala, lumipad na patungong Europa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa working visit sa Germany at state visit sa Czech Republic. Kasama ng Pangulo sina First Lady Liza Marcos at ilang matataas na opisyal ng gobyerno, kabilang sina Senate President Juan Miguel Zubiri at Speaker Martin Romualdez. Mula ngayong araw, March 11 hanggang March 13, bibisita si Pangulong BBM sa Berlin, habang March 13 hanggang 15 naman sa Prague. Ayon sa Presidential Communications Office, ang pagbisita sa dalawang bansa ay mula sa imbitasyon ni na German Chancellor Olaf Scholz at Czech President Peter Pavel. Magsisilbi namang caretaker ng bansa si Vice President Sara Duterte habang nasa abroad si Pangulong BBM. Ganda nung hagdan, no? Pakita mo nga TV. Asa? Yung paakyat ng eroplano sina President BBM. Naglabaga. Wow! It's so red. Naglabaga, so red. Pero ano yan, mga bulaklak, ano? Bulaklak. Sana fresh, no? Para mabango. Bulaklak. Sabong. Sabong. Sabong ni Nanang. Nakalablaga. Lablabbaga. Sabong. Dadalhin ba yan sa Germany saka sa Czech? Hindi naman. Baka kasi, na yung pinitas, di ba ganun kapag ka merong parada, prosesyon, kapag nadaanan ka ng prosesyon, di ba pinipitas yung sabsabong? Oo, syempre. Pinipitas. May alam ako dating official ng PNP, kada punta sa isang lugar ay namimitas? Una muna niyang pinupuntan ay garden. Mahilig siya sa bulaklak. Nakabuka yung bulaklak o yung bubot na bulaklak? Mas maganda siguro nakabuka, no? Oo, para kesa naman yung bubot. Para mas ma-appreciate niya. Kasi parang hirap singhutin ng nakasara. Saka di pa gusto ng mga bubuyog pa na bubot pa lang. Yun mga nakabuka talaga gusto yun talaga pinupuntaan. Sinasamyo ng mga bubuyog. Sinisip-sip ang nektar. Yan. Ng bulaklak. Sinisip-sip ang tamis ng nektar ng bulaklak. Ako sa mapunta yan, ha? RH Break Time. Kasi yung panghuli mong headline, yung sex book. Ano ba? Kung ano-anong mga kasi mga naiisip nyo, ha? Malalaman natin mamaya ang detalye ng regalo niyan. Sa kauna-una ang pagkakataon, nagpadala ang US government ng isang Presidential Trade and Investment Mission sa Pilipinas. Bunga na ito ng pagbisita daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Washington noong nakalipas na taon. Bumisita ngayon sa bansa si U.S. Secretary of Commerce Gina Raimondo hanggang bukas March 12, kasama naman ng 21 American business leaders at senior corporate executives. Wow! Dito pala sila bukas. Wow! Welcome. Ayon kay White House National Security Council spokesperson Adrienne Watson, bahagi daw po ito ng may 123 agreement na napagkasunduan ni US President Joe Biden at Pangulong BBM noong nakalipas sa taon. Nakapaloob po sa may 123 agreements ang palitan ng mga impormasyon. Kasama na pala rito ang nuclear material, equipment, at iba pa sa pagitan ng dalawang bansa para mapalakas pa ekonomiya ng Pilipinas. Si VP ba ang mag-a-assistiya sa ating mga bisita bukas? Sabi mo may mga bisita. Meron. O di si VP Sara. Siya ang caretaker ngayon ng Malacanang. Samantala, kasado na ang planong pagtatayo ng US-funded civilian port sa Batanes. Sinabi ni Batanes Governor Marilu Cayco sa isang panayam sa seremonya ng Philippine Navy nitong Sabado na darating ang US Army sa bansa sa Abril. Ito'y upang pag-usapan ang itatayong bagong pantalan sa probinsya. Ayon kay Governor Cayco, ang naturang plano ay binuo katuwang ang militar ng Pilipinas upang matulungan ang mga Pinoy sa Taiwan na agarang makalikas sa oras ng sakuna. Una na ring sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na nais niyang paigtingin ang presensya ng militar sa dulong hilaga ng bansa. Samantala naman, hindi lamang ang Pilipinas ang pinagbabantaan daw po ni Chinese President Xi Jinping sa kanyang pahayag na paghahanda para sa military conflict sa South China Sea. Sa panayam po ng DZRH, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela,
na marami pang bansa ang kasama rin sa pinaghahandaang military conflict ng China. Advocate Ariela kasama rin ng Taiwan, Malaysia, Vietnam at maging ang Brunei Darussalam sa kanilang paghahanda. Hindi lang naman po tayo ang pinaghahandaan ng China, no? They also have concern with Taiwan and the entire South China Sea. Hindi naman tayo ang claimant state lang dito. It also includes Malaysia, Vietnam, and even Brunei. So I think it's wrong to think na ang statement na to ni President Xi Jinping is only about the Philippines. Dagdag pa ni Tariela na hindi rin naman nararapat na maging tahimik lang ang Pilipinas. Ano naman? Sa nagpapatuloy na pambubuli ng China sa ating sandatahang lakas sa West Philippine Sea para lamang makaiwas sa gulo. Kaya naman patuloy niyang hinikayat na manindigan ang bansa, lalo na mga opisyal ng gobyerno sa pagtatanggol sa ating soberenya dyan sa West Philippine Sea. Well, una sa lahat, no, we should, as Filipinos, we should toe the line, support the objective of our President Bongbong Marcos. Ang nakakalungkot, may ilan no, sa gobyerno na nananatiling tahimik para suportahan ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, at ang mga maangisdang nabubuli. I think obligation no, ng kahit na sinong opisyal sa gobyerno, whether you are appointed, elected, or you're a career government official, kailangan nating tindigan ng West Philippine Sea. Tama kayo dyan, Commodore Tariela, sir. Saka hindi lang itong hindi lang yung Taiwan, Malaysia, Vietnam at maging ang Brunei ang naghahanda. Pati ang US, France, Japan, naku, Australia, nakakatakot South Korea. Ayan. Kasi lahat apektado dyan sa dyan sa South China Sea, sana naman lumamig ang sitwasyon. Sana. Sana madasalan. Sana naman yung nambubuli dyan kumalma naman. Pausukan natin ng insenso. Yeah. Sa kanila pala galing. Sa kanila pala galing yun. Uy, sandali lang, Miss Thea. Meron muna tayong isang mainit-init, mainit-init na Flash Report. Flash Report! Abay, yun daw bagong talagang officer in charge ng NFA. Siniba! Agad-agad naman. Agad. Hindi mo lang nag-init, hindi mo lang nakapagsaing. Dahil sa pagkakadawit daw po sa rice scam. Yun. Nako. Hindi pa umiinit yung pwersa sa upuan. Hindi pa naininin. Oo. Ating alamin sa report ni RH5, Val Gonzalez. Val. Ray at Misteria, matapos lamang ang 5 araw na pagkatatalaga sa pwesto bilang officer in charge ng National Food Authority o NFA, ay tinanggal na agad ito sa pwesto. Ito ang report na nilabas lamang ng Department of Agriculture matapos na madawit sa controversial na rice scam ang kauupo lamang na si Pioloto Santos. Ang aksyon na ito ng Department of Agriculture ay kasunod ng inilabas na bagong suspension order ng Office of the Ombudsman kung saan isa si Santos sa sinuspinde. Bukod kay Santos, kabilang din sa pinatawan ng suspension order ng anti-graft body ay itong si Jonathan Yason, Acting Department Manager for Operation and Coordination ng NFA. Sa ngayon, Ray, ay si Agriculture Secretary Francisco Chula Aurel muli ang pansamantalang mamamahala sa National Food Authority. Matatandaan nitong nakalipas na linggo ay aabot sa 139 na mga opisyal ng NFA ang pinagsisibak sa pwesto kasama na ang dating administrador nito. Ang tanong, Val, ang tanong, meron ba bang tao sa NFA? May maiiwan pa ba? Meron ba bang tao? Meron pa naman. Meron pa naman dahil ito, sa lalabas lamang na report, ito pa yung isa. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nag-appoint ng dalawang ng mga undersecretary at maging sa isa sa PCA board member. So nakapagpalaga pa ngayon. So meron. Dalawang undersecretary pa ng NFA ng Department of Agriculture ang itinilaga ngayon lang. Baka naman masilip uli na ombudsman, meron ding problema. Pag na-audit, wala na naman. Kaya suspindihin.
Talagang sabi nga ni Ombudsman na Martires ay bilang motto proprio na investigation nila ay gumugulong ito. Kaya kung sino man yung mga makikita na matadawit pa dito sa kontrobersyal na panuging pagbibenta ng NFA Vaporist Taxa ay kanilang sususpindihin. Yun lang. Si Secretary Laurel Namulig ang ngayon ay namamahala sa National Food Authority. Alright. Salamat, Val. Back to you, Ray. Thank you so much, Val Gonzalez, sa iyong Flash Report. Flash Report. Flash Report! Isa pa. Sa iba pang balita, ayon kay OFW Party List Representative Marisa Magsino, ang 17 tripulante ng barkong MV Galaxy Leader ay binihag ng Houthi rebels nang maharang ang kanilang barko sa Red Sea noong Nobyembre 2023. Umaapela si Magsino sa Marcos Jr. Administration na huwag kalimutan ang kalagayan ng mga Filipino seafarers na bihag pa rin mula pa noong nakaraang taon. Pero pinapurihan naman ni Magsino ang pamahalaan sa mabilis na aksyon at ugnayan para mailigtas ang iba pang tripulanteng Pinoy na sakay ng barkong True Confidence at maiuwi na ang 12 namatay. Panawagan naman ni Magsino na sana ay wag nang paraanin ng Malacanang o ng malalaking shipping owners sa Red Sea ang mga barko dahil idiniklara na itong high risk dahil sa mga naho-hostage o napapatay na mga tripulante. Pagnay nga niyan, Miss Dea, pauwi na nga ho sa Pilipinas bukas ang 11 Pinoy seafarers. Sila yung sila yung mga tinamaan yung barko nila tinamaan ng missile attack. Oo. Nung Houthi rebels, diyan sa Yemen, sa Gulf of Aden. Naku naman no. Abay, 10 yung nakaligtas, isa yung mayroong minor injury. Meron pang 2 naiwan sa ospital diyan sa ibang bansa sa Yemen na nagpapagaling pero nasa stable na rin ang kondisyon. Ewan ko lang yung 2 Pinoy na namatay hindi pa rin nakukuha yung bangkay. Oh, bakit? Doon sa barko na tinamaan ng missile. Diba, yung barko noon ay nung natamaan ng missile, nasunog. Oo, yun. Ongoing pa raw yung tinatawag na recovery operation. Naku naman. Sana ma-recover na. Jesus apo. RH Break Time! Hoy, standby pa rin sa iba pang mga malalaking mga balita habang kayo hoy nagbe-break time. Ano ho ba ang ating merenda ngayong hapong ito? Meron bang nagme-merenda ng kape, juice, ano pa ba? Lumpiang togi. Lumpia, wow. Tapos merong sausawan ng suka. Ang naalala ko pag nasa probinsya, alam mo yung nilagang kamuting kahoy? Bihira kasi ako kumain ng kamuting kahoy. Masarap yung kamuting kahoy. Tapos igagano mo, didildil mo dun sa sugar. Sa sugar. Oo. Di ba? Yung sugar, panutsa. Oh. Di ba? May lasa pang may lasa pang sugar cane. Kasi galing sa tubo yun eh. Yan yung mga iba naman ang merienda ay yung kamote. Binatog, namimiss ko. Yun, yung binatog kasi yun yung binayo na kamuting kahoy. Ay, mais ba yun? Mais yun. Mais pala yun. Iba pala yung binayo na nilupak kamuting. Yan. Nilupak. Ang tawag sa amin, lubi. 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 Ay, sus apo, ang subli niya barangay apo. Ang masasabi ko lang, ihanda nyo na po yung inyong mga telepono at tawagan kami mamaya. Once i-announce namin kung ano nga ba yung question, 88326166 para manalo ng 500 question. Mamaya, abangan po ninyo. Simple lang naman yung tanong Talaga? 500 pesos? Oo. Baka pinupang dagdagan yan. Depende sa mood. Baka meron ding baka sana man lang dagdagan din ng Star City tickets. Ewan natin kay Sherwin kung may pag-gift pack siya kapag linig. Maglinig. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. RH Break Time. Anyo pa rin pong mga lingkod, sina Ray Sibayan at Thea Pecho Corpus. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Oras, 4:33 ng hapon. Anyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. At Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nako, medyo, hindi lang medyo, talagang bad news to,
mayroong inaasahang pagtaas sa singil sa kuryente ng Meralco ngayon pong buwan na ito ng Marso. Ayan. Para sa March billing, mga kababayan, kapit po tayo. Mayroon na pong announcement ng Meralco na magtataas daw po sila ng 2 centimos. Yun. 2 centimos sa bawat kilowatt hour. Yun. At kaugnay nga niya, Miss Thea, na sa ating linya si Ma'am Claire Feliciano. Siya po ang Public Relations Chief ng Manila Electric Company. Ma'am Claire, magandang hapon po sa inyo. Ray Sibayan and Miss Thea Pecho Corpus. Magandang hapon, Miss Claire. Good afternoon, Miss Claire. How are you, ma'am? Hello po, magandang Hi, hapon ma'am. po Opo. sa inyo, sa Ray and Ma'am Thea, at sa lahat po ng nakasubaybay sa atin ngayong hapon. So Opo. tama po kayo, no? Mhm. Initially po, nagkaroon po ng indikasyon na maaaring bumaba ang singil dahil yung generation charge po natin, Yes. malaki ang ipinawa ang pagbaba, no? Opo. Pero ayun nga po, ang nangyari po ay natabunan ito no namang dagdag singil ng isa pang bill component, yung transmission charge. So dahil po dyan, nagkaroon ng bahagyang dagdag singil lamang naman po na 2 centavos kada kilowatt hour Opo. sa singil ng Meralco. Ngayon po yung buwan ng Marso. So ang katumbas po niyan ay less than 5 pesos na dagdag sa kabuuang bill ng isang pangkaraniwang pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Ayun. Binabanggit po ninyo, Ma'am Claire, na mayroon dapat tayong bawas singil. Yes. Ano ba mauna, yung bawas singil o yung dagdag singil? Actually, to clarify po, kasi initially nag-announce po kami na maaaring magkaroon ng pagbaba ngayong buwan ng Marso. Ang nangyari nga po, kasi ito pong bill natin, meron yung iba't ibang bill components, no? Opo. And nakita natin na yung generation charge, ito kasi usually yung main driver ng adjustment ng bills natin buwan-buwan. So yung generation charge, definitely bumaba po yan. Medyo malaki po ang Opo. binaba ng ating generation charge. Nasa 35 centavos kada kilowatt Wow. hour. Yun nga lang po ang nangyari, natabunan po ito nung mas mataas na transmission charge na I think kulang-kulang 40 centavos Wow. kada kilowatt hour po Wala na yung nga. itinaas Natabunan na. ng transmission charge. Opo. Na-offset, parang syempre, ganyan. Yes, tama po kayo. So, but nonetheless, if not for the big reduction in the generation charge, the increase would have been higher. So, in a way po, kaya medyo minimal lang po yung naging adjustments natin ngayong buwan ng Marso. So, ito pong pagtaas ng transmission charge, to clarify lang din po, ito po ay ito po yung binabayad namin sa ating grid operator o ito yung sinisingil sa atin ng ating grid operator. Ito namang generation charge, ito naman po yung binabayad natin sa ating mga pinagkukunan ng supply ng kuryente, kagaya ng mga power supply agreements, mga independent power producers, at pati na rin po yung tinatawag nating wholesale electricity spot market. Yung generation charge, Ma'am Claire, sinasabi nga ninyo nabawasan, no? Wala ba kayong nakikita ang susunod pa na maaaring mabawasan generation charge? Well, sa ngayon po medyo masyado pa pong maaga para mag-predict kung ano yung magiging paggalaw. Tulad nga po nung nangyari nito na yung initial na inaasahan natin pagbaba ay natabunan naman ng ibang bill component. But nonetheless, ano man yung magiging paggalaw sa susunod na buwan ay agad naman namin yung i-anunsyo. Pero sa ngayon din po, isingit ko na din po, no? Yes, ma'am, please. Opo. Papasok na. Ngayong papasok na. Dahil marami nang gagamit na naman ng kuryente. Yun na nga. Tama po kayo, no? Opo. And alam naman po natin na yung binabayaran natin na bill buwan-buwan, bukod dun sa rate, yung sa rate na nag-a-adjust po yan every month, nakaka-contribute din po or malaki din yung papel na ginagampanan ng ating konsumo. So, syempre, kapag less yung consumption natin, less din yung babayaran natin sa ating total power bill. So, ngayon po, dahil panahon ng tag-init, nagpapaalala na rin kami as early as now, no? Kasi kapag tag-init po, historically, ang konsumo po ng kuryente ay tumataas po yan ng between 10 to 40%. Talagang malaki po ang inisipa dahil sa pag-init ng panahon. Kaya kami sa Meralco, patuloy po yung pagpapaalala namin, hindi lamang sa aming customers, kundi sa publiko, na maging masinop tayo sa paggamit ng kuryente. Patuloy po nating i-practice yung mga nagawa nating energy efficiency and conservation practices. Dahil
makakatulong po yan para ma-manage natin yung ating konsumo. Nabanggit na advice. rin lang po Yes, ang good advice. pagtitipid pa rin at pagiging masinop sa paggamit ng kuryente. Kung sakali po ba meron ba tayong mga dapat paghandaan din na power outages? Yes, Sa ngayon po, oo. wala naman po tayong nakikitang ganitong problema, no? Mhm. And kami naman po sa Meralco, very proactive naman ang ating paghahanda, especially historical na seasonal naman ito, no? Na tuwing papasok ang tag-init, umiinit po ang panahon and tumataas ang demand. And there's always a threat na merong tight na supply. Pero sa ngayon, wala po tayong nakikitang problema. But nonetheless, we are prepared naman po, no? Again, on the demand side, ito nga, we urge our customers to practice energy efficiency and conservation measures kasi nakakatulong po yan to manage also the demand. And bukod po dyan, we have this program which we call Interruptible Load Program. Itong Interruptible Load Program na po, na ito ay isang programa kung saan yung mga malalaking customers ng Meralco na may malaking konsumo, kagaya ng power ng mga shopping mall, ay tinatawagan po namin yan kapag meron po tayong instances of red alert. Itong red alert, dinedeclare yan ng NGCP. Ibig sabihin, maaaring kulangin na ang available na supply. So kapag nag-red alert, kami sa Meralco, agad-agad namin tinatawagan itong mga customers namin na enrolled sa ILP or Interruptible Load Program. So ang gagawin po nila, instead of getting power from the grid, from Meralco, gagamitin muna nila yung sarili nilang generator set. So they will sa pamamagitan po niyan, yung instead isusupply natin sa kanila, pwede nating irasyon sa ating iba pa nating customers. And in a way, nakakatulong po yan to manage kung magkakaroon man ng power interruptions. And actually, as we've seen in the past, nakatulong po yan para hindi tayo magkaroon ng power interruptions. So that program is in place to, syempre, bilang paghahanda natin sa panahon ng tag-init. Kasi hindi natin malaman yan, Ma'am Claire, no? Hindi natin matansya sa ngayon kung magkakaroon nga ba tayo ng ganitong mga power interruptions or power outage. Yes, although I don't think in recent memory po, wala naman po tayong nararanasang power outage kahit na sumisibay panahon ng tag-init. And kami, we're closely working with the Department of Energy, with the National Grid Corporation of the Philippines, and the other energy industry players to ensure naman na mayroon po tayong tuloy at sapat na serbisyo ng kuryente. Especially ngayong panahon ng tag-init. Dagdag ko lang din po, bukod po dyan sa demand side na sinasabi namin na para ma-manage yung demand, na meron sa Meralco, meron din po kaming mga preparations on the supply side naman. In fact, kamakailan, nag-conduct kami ng bidding para sa karagdagang 400 megawatts na supply. So, yung supply na yan, once makuha namin, ma-implement at maaprubahan ng regulator, ay makakatulong po yan para meron tayong dagdag na supply and make sure and to help also ensure na meron pa rin tayong available na supply kahit nasa pa ang demand. Pero kung dagdag na supply, 400 megawatts ba yun, ma'am? Ang binabanggit ninyo? Yes po. Ito baka magkaroon din po ng dagdag na singil. Naku, hindi po. Sir, ito naman pong itong supply na ito ay to ensure na meron tayong sapat na ibibigay. Hindi magkakaroon ng interruptions. Opo. Pero ano ang worst case scenario na inyong nakikita so far, Miss Claire, lalo na ngayon tag-init, saka mababawasan yung mga tubig sa mga dam, lalo na yung magpapatakbo ng mga hydroelectric power plants, Kami naman po ay bantay po kami at sumusunod kami dito syempre binomonitor din po ito ng ating Department of Energy, no? And as long as wala naman pa po so far na nakikitang problema, wala tayong nakikitang problema, ay tayo nga again katulad ng sinabi ko kanina, handa naman po tayo, meron tayong contingency measures in place para masiguro na ang ating mga customers ay magkakaroon pa rin ng tuloy at sapat na serbisyo sapat na supply ng kuryente kahit na tumataas ang ating konsumo. Lalo na ngayon, panahon nga ng tag-init, and lagi talagang tumataas ang konsumo dahil mas madalas at mas matagal nating ginagamit, particularly yung mga cooling appliances. Mga aircon. Perfect. Sabi nila, mga induction lang dapat daw, no? Saan? Yung mga inductor, ano ba yun? Tatawag yun na pangluto. Hindi, meron din sa mga aircon. Meron bang ganon? Hindi ba inverter? Inverter ng mga air conditioning unit. Mas matipid pala yun. Kaysa doon sa mga regular na air conditioning unit natin. Ma'am Claire, maraming salamat po sa inyong binahagi sa amin ngayong hapong ito. And of course, at least naipaliwanag po yung dagdag singil pero minimal naman. 2 piso
Ay, sorry. Dalawang sentimos. Yun, dalawang sentimos. Kada kilowatt. Ba't ako nagkakamali? 2 sentimos sa bawat kilowatt hour. Ayan. Thank you so much, Miss Claire. Thank you so much din po, Ma'am Thea and Sir. Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyo dyan sa Meralco. Ayan, ako naman. Parang gusto ko nang pagandahin din ng hapon ng ating mga tagapakinig. Ayan, pagandahin mo na nga. Oo, Ay, di ba? Makabawi-bawi man lang tayo. Napakakunot noon na yung mga kababayan natin, ano? Oo, dahil handa na tayong mamigay ng papremyo. Kaya tumawag na sa Saan? 0288326166 para manalo ng Repeat. instant 500 piso. 0288326166. Pabilisan lang po ng pagdial. Now na! Yes, at sagutin lamang po ng tama ang itatanong sa inyo na anong istasyon ng radyo sa Pilipinas ang nagdiriwang ng ika-85 taon, kauna-unahan at nananatiling number 1 dahil una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At meron na bang nag-ring na ba? Meron na ba nagri-ring? May alam akong ano dyan, Ano? answer dyan. Ano? May letra yan. Ano? Di ba 4 na letra yan? Oo. Yung isa letter... Kung nakikinig sila ngayon, alam nila yung kasagutan. yung isa letter R. As in Ray Sibayan. Yan. Ako na isingit yung sarili. Ayos, diba? Nabigay na yung clue. Yan, may clue na. May clue na. Letter R. As in Rapido. Yan. Hataw balita. Ayun yung RH, Rapido Hataw. Diba? Naisingit mo na naman. Naisingit mo na naman. Ano na? Ano pa inaantay nyo? Pabilisan. Dial na. 0288326166. Bago tayo dumako dyan, ito muna tayo sa ating mga report. Ay, meron na pala eh. Meron na? Sino? Ayan, meron na palang winner. Sige. I-connect Di ba natin sure kung winner siya? Nasagot niya ba yung tanong? Nasagot niya yung tanong. Tawagan mo na, Miss Zaya. Ayan na. Ang tanong, anong istasyon ng radyo sa Pilipinas ang nagdiriwang ng ika-85 taon? 85 years of service. Kauna-unahan at nananatiling number 1. Dahil una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sama-sama tayo, Pilipino. Yan. Alright. Hello? Magandang hapon po. Eto na, Ray at Thea ang ating winner sa DZH Mas Malakas sa telepono promo kung saan tatawag sa linya ng telepono ng ating mga contestant. At eto na sa linya natin ngayong hapon si Tatay. Pangalan niyo po, Tatay? Ernesto po, Aguas. Ernesto. Si Tatay Ernesto Aguas. Taga saan po kayo? Saan kayo nakikinig? Dito po sa San Jose del Monte, Bulacan. Ay, palagi ho ba kayo nakatutok sa DZH? Ay, opo, mag-apon po yan kasi ito yung parang monitoring. Cut music overnight. Sa music overnight. Ano po? Pagka wala ng news, music naman sa gabi. Overnight na po yun sa DCRH, yung mga balita sa araw, music sa gabi. Yung pinakikinggan ko rin yun. Sa madaling araw. Sa madaling araw. Music naman. Ako, maraming salamat po. Pero, bago kayo manalo, ito po muna ang tanong. Ano po istasyon ng radyo ang nagdiriwang ng ika-85 taong anibersaryo at kauna-unahang radyo sa Pilipinas at sa mga nakikinig sa buong Pilipinas? Kayo po, Tatay Ernesto, anong number 1 station ang minamahal ninyo? Sagot! Siyempre po, DCRS. Yun! Wow! DCRS. Ang galing! Congratulations Congrats, po na ng 500 pesos. Ipapadala po namin yan sa GCash po ninyo. Ano po masasabi niyo, Tatay Ernesto Aguas? Maraming salamat po sa inyo. Talagang kami lagi lang nakatutok dito sa music at sa mga balita. Yan, salamat. Thank you very much po, Tatay Ernesto. At nawa po, yung inyong patuloy na pakikinig, magbunga pa po ng marami pang premyo sa inyo. Salamat po, salamat. Thank you. 8 News, RH 6 Survey Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayong Pilipino. Ang convenient naman pala, ipapadala na lang. Hindi mo na kailangan magplete, going here. Galante pa naman yung si Sherwin Alfaro. Dadagdagan niya yan siguro. Meron na tayong report mula sa Malacanang. Pangulong BBM, kumpiyansang magiging produktibo ang magkasunod na biyahe sa Germany at Czech Republic. Go ahead sa your report, Ms. Let. Kaya binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalaga ang kanyang biyahe sa Germany at Czech Republic para sa patuloy na pagpapalakas ng bilateral relations. Sa kanyang departure statement, binanggit ng Pangulo ang nakatakdang pakikipagpulong sa matataas na leader ng dalawang European countries.
Pagkakataon niya ito para pag-usapan ang pagpapalawig pa ng kooperasyon sa iba't ibang larangan. Ayon kay Pangulong Marcos, lalagda ang Pilipinas at Germany ng mga kasunduan sa maritime cooperation at technical and vocational education partnership. Isang joint communique on bilateral agreement naman para sa labor cooperation ang pipirmahan ng Pilipinas at Czech Republic. Kumpiyansa si PBBM na magiging mabunga at produktibo ang magkasunod na biyahe sa Germany at Czech Republic. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. As we embark on that journey, I'm confident that this visit will yield fruitful outcome. I look forward to having productive discussions, fruitful collaboration, and memorable experiences that will further cement the enduring ties between the Philippines and Germany, and of course, the Czech Republic. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Let. E-bike regulations sa national roads at ilan pang lansangan ipatutupad sa Abril 15 ayon yan sa MMDA. Ang detalye ibibigay sa atin ni Edniel Parosa, RH52. Edniel. Miss Thea at Lakay Ray, patutupad na nga sa Abril 15 ang pagbabawal sa mga e-bike at e-trike sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairperson Attorney Don Artes, opisyal lang ipatutupad sa nasabing petsa ang implementing rules and regulations ng pulisya kahit patuloy pa itong dinidinig sa ngayon. Pinapanday pa kasi ang IRR kasama ang Mokay at Caloocan, maging ng mga pro-e-vehicle advocacy group gaya ng Make It Safer movement. Sa meeting ng MMDA kasama ng mga lokal na pamahalaan sa Kalakang, Maynila, kinwestiyon ng iba't ibang pro-e-bike ang pag-regulate na mismo na umanong pagbabawal na sa light e-vehicles. Pero sabi ni Artes, target pa rin nilang hingin ang pulso ng nasabing stakeholders 10 araw bago ang pagpapatupad ng pulisya sa susunod na buwan. Kabilang sa mga namumurong maipatupad sa IRR ay ang pagpayag sa e-bike at e-trike na tumawid sa 19 na national roads, maging ang pagpayag sa ilan sa mga itong makadaan pa rin pero sa bahagi lamang ng bike lanes. Palilinaw na Artes, tanging mga dipedal o yung pedal assist e-bikes lamang ang pahihinturutan sa mga pangunahing lansangang may designated na linya para sa mga bisikleta. Wala namang nabago sa naunang resolusyon ng MMDA na pagbumultay ng mga mahuhuli ng 2,500 pesos habang impound naman ng sakyan ang aabuti ng mga walang lisensyang e-trike at e-bike riders. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat, Edniel. Samantala, 17 kondisyon daw po ni Pastor Apollo Kibuloy bago dumalo sa hearing ng Senado. Abay, daig pa raw ang 10 utos. Ayon sa isang senadora. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Great tablado kay Senator Risa Ontiveros ang 17 kondisyon ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ para siya ay dumalo sa hearing ng Senado. Ayon kay Ontiveros, sa kaunahan ng pagkakataon, nangyari ang isang resource person na inimbitahan at pinadalhan ng suplina nagtatakda ng mga kondisyon para siya ay kumarap sa pagdinig. Sabi ng Senador, daig pa ang biblikal na 10 utos ng Diyos ang 17 kondisyon ni Kibuloy. Batay sa rules ng Senado ay kahit ang mga resource persons na humaharap sa hearing ay hindi pinapayagan na magtanong sa kapwa resource person kundi ito ay padadaanin sa chairperson ng komite o sino mang senador na miyembro. Hindi exempted dito si Kibuloy. Ang 17 kondisyon ay lumabas sa mga social media pages ng mga vloggers na nakipagpulong kay Pastor Apollo Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City nitong weekend. Ilan sa mga kondisyon ni Kibuloy ay tanggalin ang maskara ng mga testigo, babayaran ang gastos ng kanyang entourage na titira sa isang 5-star hotel, kasama ng jet fuel ng kanyang eroplano, at ang karapatan na i-cross-examine ang mga testigo at si Senator Hontiveros na walang time limit. Narito si Senator Risa Hontiveros. Ngayon lang ako nakaranas na mayroong inimbita 2 beses sila Pina na ng Senado, tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos 17. Sabi ko nga, dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Para sa kauna-unahan sa
Pilipinas, PGRH. Ito si Raymond Atras, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond. Samantala, pagdating sa bansa ng US Trade Mission, napapanahon sa harap ng isinusulong na economic shotcha. Ang detalye ibigay ni RH12 Milky Rigonan. Manang Milky. Thea at Ray, magandang pagkakataon ang nakatakdang pagdating ng trade mission mula sa Amerika para na isinusulong na amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Ang House Deputy Speaker David Suarez, may kita naman negosyante sa Amerika kung gaano kaseryoso ang Marcos Jr. administration na lalo pang makaikayat ng mga foreign investments. Kabilang dito ang layuning alisin ang restrictions at payagan ang mga foreign direct investments na pumasok sa bansa. Sabi ni Suarez, mensahe din ito sa Senado na wag nang patagalin pa ang pagtalakay sa resolution of both houses number 6 para umusad na ang pag-amyenda sa economic provisions ng ating saligang batas. Pakinggan natin si House Deputy Speaker J.J. Suarez. Malaking karangalan po ito. It is indeed historic for the Philippines that the trade mission will be sent, and napakaganda din po ng pagkakataon na pumupunta po sila sa panahon na tinatalakay po natin ang pag-aamyenda ng ating saligang batas pagdating sa economic provisions. And this is such a welcoming signal for them coming in now that the Philippines is talking about opening up and lifting restrictions and allowing foreign direct and more foreign direct investments to come into the country. Una rito, inhayag ng White House ang pagdating sa bansa ng 22 high-level business executives. Bahagi sila ng delegasyon ni U.S. Secretary of Commerce Gina Raimundo sa kanyang Presidential Trade Investment Mission na magsisimula ngayon hanggang bukas. Explore ang business opportunities sa Pilipinas bilang bahagi ng commitment para mapalakas pang ugnayang pangkalakalan ng dalawang bansa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Rigonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Milky. Stand by, Miss Showbiz Princess Ali Ikatlo. Pilipinas ang oras, alas 5 ng hapon. RH Break Time. Good news muna tayo uli para sa mga FW ho na sumisingil ng kabayaran mula sa na-bankrupt na construction company sa Saudi Arabia noong 2015 at 2016. Ito po ay dahil sa magtutulungan na raw po ang Land Bank of the Philippines, ang Overseas Filipino Bank at ang Department of Migrant Workers na madaling matanggap ng mga tinutukoy na FW ang kanilang tinatawag na indemnity claims. Bade po sa computation ng dalawang bangko sa may 1,211 checks para sa displaced OFWs. Ang kabuang halaga na kanilang tatanggapin ay aabot sa $16.4 million. Ayon po kay LBP President at CEO Lynette Ortiz, ang Memorandum of Agreement sa may Overseas Filipino Bank at DMW ay bilang pagkilala sa malaking ambag ng mga magagawang Pinoy sa abroad. Pati po sa kasunduan, mamadaliin daw po ang pag-release ng indemnity claims para sa mga FW na nirecruit ng mga construction company sa Saudi Arabia na nalugi noong 2015 at 2016. Ang claims po ay maaaring kubrahin sa pamagitan ng over-the-counter service sa lahat ng 607 branches ng Land Bank of the Philippines. Sa iba pang balita, niregaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos ng isang sex book. Si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos sa kanyang ika-30 kaarawan noong Marso 7. Sa vlog ng Pangulo, ipinakita niya ang kanyang regalong libro na may titulong Sex for Lazy People. 50 effortless positions so you can do it without overdoing it. Sa mensahe sa kanyang anak, sinabi ng Pangulo sa mambabatas na basahin daw niya ito ng mabuti at tiyak na makatutulong ito kay Sandro. Bukod sa kanyang anak ay pinayuhan din ng Pangulo ang iba pang individual na 30 anyos na huwag magmadali sa buhay at magdahan-dahan kung kinakailangan. Magrahan-rahan para hindi ka marapa. Sabi ng yung iba kasi nag-enjoy sila, madapa sila eh. Sabi ng mga taga Rizal. Ayan. Oo. Salamat po. Bababay na po kami. Showbiz. Sa showbiz muna tayo, dumako.
Bea Alonzo, suot muli ang kanyang engagement ring. Idetalye mo, Aliyah, ikatlo, the fourth. Miss Aliyah, Princess. Lakay Ray at Miss Thea, wala muna tayong break-up na ibabalita ngayon dahil nangangamoy balikan nga ba sa pagitan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Sa recent Instagram post ni Bea ay ng kanyang produktong bag, makikita ang photoshoot ng aktres na may suot na diamond ring. Maaaring nagtataka tayo kung ito ba talaga ang kanyang engagement ring, pero sa litratong ito na nakapost recently ay kinuhanan pa noong bago sila magka-problema sa kanilang relasyon. Bagamat late post lang ito, alam naman natin na maingat ang mga artista sa pinopost nila sa social media dahil pinibigyan na kaagad ito ng meaning ng netizens. Hindi naman ito siguro magpo-post ng litrato na may suot na sing-sing dahil alam nitong mapapansin agad sa social media. Ang tingin ng netizens ay hindi talaga naghiwalay ang dalawa at sadyang tinapos lang ang kanilang engagement. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. GTG. GTG. Gotta go. Gotta go. Salamat po. Marami po salamat. Thank you po sa magtumutok po sa ating balita mga kaibigan sa Break Time. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa nagsaglit ho ang programang Balansyado with Ka Henry and Miss K. Karen Oyong. Pilipinas ang oras. Ano na? Alas 5:07. Bye. Bye. See ya.